فرد يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Napag-usapan natin kahapon ay dumating tayo sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang katangian ng o sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi maaabot ng mga tao o kaya kanyang nilalang. Meron siyang katangian na kataas-taasang katangian na kung saan ang sinuman sa kanyang nilalang ay hindi magkakaroon noon na siya ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Siya rin ang nakababatid tungkol sa lahat ng bagay. Wa huwa mudrikun ala kulli shay'. Ang ibig sabihin ng mudrik, siya ang katangian ng Diyos na yun ay nababatid niya ang lahat ng bagay, maliit man o kaya malaki. Siya rin ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng kanyang nilalang o kaya sa puso ng mga tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya rin ang makapangyarihan at ang lahat ng bagay ay nasa kanyang pamamahala. Yan ay sakop sa katangian ng makapangyarihang Diyos na tinalakay natin kahapon. At siya rin ang makapangyarihan lumikha ng mga bagay na hindi maaabot at makakayanan ng sinuman. Siya rin ang nagbigay buhay at ang pagkamatay, at siya rin ang nagbubigay ng buhay, at nasa kanya ang walang hanggan na pamumuhay o kaya buhay na walang hanggan, kung saan ay siya rin ang nagtataglay ng lahat ng iyon. Nasabi rin natin kahapon na kinakausap niya ang lahat o kaya sinuman sa kanyang mga nilalang, kung sinuman ang nanaisin niya na kausapin, at yun ang mga taong na mayroong tapat na pananampalataya sa kanya, at yun ang tinagurian natin na kung tawagin mga sugo o kaya kung sino man ang sa atin sa mga sugo o kaya sugo ng mga sugo na kinakausap niya either sa pamamagitan ng Jibril na sinabi natin kahapon o Anghel Gabriel o kaya sa pamamagitan ng inspiration, kung saan diretso sa prophet o propeta o sugo or sino man yung mga matatapat na alipin na dalisay sa kanilang pananampalataya. Sinabi rin natin kahapon na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang may likha ng tagapagkaloob, at siya rin ang tagapagbigay ng buhay, at siya rin ang pinagmulan ng lahat ng bagay na nakapaligid sa atin at kasama na tayo doon. Sinabi natin kahapon na ang katangian o sipat ng Diyos ay
hindi naiiba sa kanyang kakanyahan. Yani, the attributes of Allah or the essence of Allah is not separated with His attributes. And attributes is not created. Yung attribute, yung katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ginagawa, hindi nilikha dahil sa pagkaalam ng Islam o kaya ang tinalakay o kaya ang sinasabi ng Quran ay ang sifat ay ainu dhatihi. Yani, hunaka ayniyatus sifat wa dhat, ma'adhat. Yani, ang katangian ng Allah ay hindi naiiba sa kanyang kakanyahan. Hindi gaya ng manusia, nilalang. Ang bawat isa sa atin ay mayroon tayong sari-saring naiibang katangian kung saan ang katangian niya yun ay nilikha gaya din ng mismo tao, no? Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang that or kakanyahan, essence, mayroon pa siyang sifat. Yung sifat na yun ang napag-usapan natin na nasimulan natin kahapon na mayroon siyang 8 sifat o katangian. Ang unang-una ay al-ilmu. Yani, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang kaalaman na hindi mo maikukumpara sa kaalaman ng kanyang nilalang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala or ang makapangyarihang Diyos, nalalaman niya kung ano man ang nasa ating puso, ang nasa ating dibdib, or kung ano man ang sasabihin natin kahit nakabulong na walang nakakarinig na ibang tao, ikaw lang, alam yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang yun, kahit hindi ka pa nakapagsalita, alam na niya kung ano ang sasabihin ng kanyang nilalang. At yun, kasabay yun, o kasali yun sa sifat o kaya katangian ng Allah na mudrikun. Yani, nababatid niya ang lahat ng bagay, maliit man o kaya malaki. Yan ay kasali o kasama sa na dapat paniwalaan ng isang nananampalataya sa Diyos, na kung saan, kung hindi natin paniniwalaan, ay maglalagay sa atin sa labas ng pananampalataya at magdadala sa atin, magdudulot sa atin ng kapamakan sa ating paniniwala. Nabanggit din natin kahapon na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang pangalawang katangian na yun ang tinatawag natin al-qudra. Al-qudra yan ang yung ginagamit ng mga kapatid natin na pinapangalan sa mga tao, no? Pero hindi yung mismo al-qudra, yung katangian mismo ng Diyos. Hindi yung pwedeng gamitin ang al-qudra, the powerful, kasi magiging sharik yun, magiging partner yun, o kaya magiging sharik, o kaya kasama sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pwede nating ipangalan Abdul Qadir. Ayun. Abdul Qadir, yani alipin ng isang pinakapangyarihan. So, ang Al-Qudra ay katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yun din ang sabihin natin dhatuhu, yani ang kanyang kakanyahan. Yani essence and attributes is one. Hindi pwedeng i-separate at hindi pwedeng gaya ng paniniwala ng al-musabbaha. Ang musabbaha, ang ibig sabihin ng musabbaha, na kung saan ito ang pinagmulan ng paniniwala ng Asy'ariyah. Itong Asy'ariyah, isang paniniwala kung saan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang hugis.
Kaya nga tasbiya, aning tasbiya ani meron siyang hugis o kaya design, pwede mong sabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pwede mong sabihin nandoon siya sa isang lugar o kaya meron siyang isang mahal o kaya lugar kung saan pwede siya na mamamalagi. At ang pinagbigay nila ng dalil, ang ibinigay nilang dalil ay sabi niya, Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Ang mahabaging Diyos ay nasa istawa, yani sa makan ng istawa. Or sabihin natin, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nandyan ang Allah sa inyong sarili, pero hindi niyo makikita. So sabi niya, yung paniniwala ng mushabbaha, yan ang pinagmulan ng Asy'ariyah. Yung Asy'ariyah, meron sila ang pinagmulan ng hadith na kung saan sa kabilang buhay daw, sa kabilang buhay na darating ang Allah subhanahu wa ta'ala at kung minsan pupunta siya sa sa Jahannam o kaya sa impyerno at ipapasok ng isang paa hanggat magsasabi ang impyerno, sabi niya tama na kasi hindi na niya makayanan. So ibig sabihin doon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang makan. Yani meron siyang isang lugar kung saan mamamalagi siya doon. O kaya kung minsan, yataharrak min makan ila makan. Kung minsan ay pumupunta sa isang lugar, papunta sa isang lugar. Kaya sabi niya, fi yawm al-jum'ah, sa araw ng Jum'ah, Friday night, darating ang Allah subhanahu wa ta'ala sa langit ng itong first layer ng langit, at doon magsasabi o kaya parang sumisigaw ang Allah subhanahu wa ta'ala at sasabihin niya, nasaan na ang mga alipin ko na gustong magbalik loob sa akin. Magbalik loob sa akin. Sabi niya, kasi ang Yawmul Jum'ah o Laylatul Jum'ah, yan ang isang araw o kaya isang gabi na punong-puno ng biyaya at kung ano man ang gugustuhin natin ay hindi maaaring tatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala except kung ikakasama sa atin. Of course, wala naman tayong hihilingin na ikakasama ng ating sarili at yun ay hindi gayro makul, hindi yung matatanggap natin, no? Pero ang gusto nating sabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ilmo o kaya ang power ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pumapasok o kaya matatagpuan kahit saan ka man. Yani, hindi mo pwedeng sabihin ng Allah ay nasa ating loob o kaya nasa ating puso. Kasi sabi nila, qalbul mu'min, ang puso daw ng nanampalataya sa Diyos, ay haram Allah. Yani, place, lugar ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin nun, dahil nananampalataya, lahat tayo ay nananampalataya sa Diyos, nandyan siya ang Allah, nandoon sa Kanya, nandito rin sa akin. So, ang may paniniwala ng ganun ay, kung tawagin ay al-musabbaha. Or nagmula doon ang paniniwala ng Asy'ariyah na makikita daw ang Allah sa kabilang buhay. Na parang ang pagkakita natin, makikita natin ang Allah parang kung saan, halimbawa yung buwan na nasa 14 days na, yung full moon, full moon, ganon daw ang pagkakita natin sa Diyos. Doon sa kabilang buhay.
At yun ay tinanggihan din ng Islam at ang Quran. Hindi yung pwede dahil kung makikita mo ang Diyos, ibig sabihin doon, pwede mong i-design o kaya pwede mong sabihin meron siyang limitation kagaya ng limitation ng isang nilalang gaya natin. Alaikum assalam wa rahmatullah. Sabi natin, ang pangalawang katangian ng Allah ay al-qudra. Yani, meron siyang kakayanan na hindi pwedeng ikumpara o ihambing sa sinumang nilalang. Annahu qadirun wa fa'ilun mukhtar, walakin na al-qudra kama takallamna hiya ainu dhatihi. Ang sinabi natin na ang Allah ay qadirun, nasa kanya ang power, nasa kanya ang siya ang makapangyarihan at pwede siyang gumawa kahit ano ang gawin niya. Pero ang paggawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mukhtarun. Ang ibig sabihin ng mukhtar ay hindi labag sa kagustuhan ng Allah o kaya hindi labag sa kagustuhan ng kanyang nilalang. He can create everything what He wants, pero hindi yung sa pilitan. Yani, malaya niyang likhain ang kung ano man ang gugustuhin niya. Innama amruhu idha arada shay'an ay yakula lahu kun fayakun. Kung meron siyang naising o gustuhin na ilikha, sasabihin lang niya na kun fayakun at mangyari at magaganap ang ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ay kasama sa na dapat paniwalaan natin, ang isang katangian na yun ay free of yun ay walang limitation o kaya walang pwedeng makapagsabi kung hanggang saan ang kakayanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay free siya sa lahat ng kakulangan, sa lahat ng defects, or sabihin natin limitado ang kanyang power. Ang pangatlong katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay al-hayatu. Yani ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang buhay kung saan ang buhay na yun ay hindi nagmumulan kaninuman. Dahil siya ang tagapagkaloob ng buhay at walang nagbigay sa kanya ng ibang buhay na kung saan nagmula siya doon sa nagbigay na yun. Kagaya ng sinabi ng Allah, huwal hayyun la ilaha illa hu. Ang Allah o kaya ang makapangyarihang Diyos, huwal hayyu, siya ang buhay, la ilaha illa hu. Walang Diyos na pwedeng pag-ukulan ng tapat na pagsamba maliban sa huwa. Yani huwa Allah, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhluqul khalqa, wala yahibul hayata illa al-hayyul qayyumud da'im. Sabi ng Quran, wala yakhluqul khalqa, walang pwedeng makapaglikha ng nilikha o kaya ng tao, wala yahibul hayata, at walang pwedeng makapagbigay ng buhay, illa al-hayyul qayyumud da'im, maliban sa yung isang buhay na walang hanggan. Isang buhay na walang hangganan ay walang iba kundi ang nababagay lang yun ay ang makapangyarihang Diyos o kaya makapangyarihang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung sabihin natin dahil ang maut, ang pagkamatay,
min sifatil hadith wala yattasiful qadim bihi abada. Sabi niya, ang pagkamatay, isa yan sa mga defects o kakulangan at na yun ay naaangkop sa atin. Nababagay yun sa atin. Dahil ang namamatay, ibig sabihin ay hindi siya habang buhay. Ang namamatay, gaya natin, na nilikha na lamang, ay hindi dapat sasambahin o kaya pagbigyan ng pagsamba. So, ang maut daw ay min sifatil hadith ay isa siyang nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi yung pwede na ihambing natin, ikumpara natin sa Kanya. Yan ang pangatlong katangian na wajib o kaya kinakailangan paniwalaan ng bawat isa sa mga nilalang. Ang pang-apat at panglima. Ang pang-apat at panglima ay as-sami'u wal basir. As-sam'i wal basir. Nang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakakita. Ang Allah, as-sami' nakakarinig, wal basir at nakakikita. Sinabi natin kanina, ang Allah subhanahu wa ta'ala kasali sa kanyang katangian na kung saan siya ang makapangyarihan, nakikita niya ang lahat, kahit sa dilim. Sa atin, kung nagtatago tayo sa dilim, no? Especially kung, halimbawa, gumagamit pa tayo ng camouflaging, talagang walang makakita. Pero kahit yung langgam na itim, na nagtatago sa mga kabatuhan na itim din, ay makikita at malalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sino kaya makakapagsabi sa atin na, pwede naman siguro, siguro, Muslim ako ngayon, siguro kung ngayon mangyari halimbawa, may magkaibigan, kasi meron siyang mayroon siyang ginagawa na ayaw na ipaalam sa iba, para hindi mahusgahan. Ayun, lumakad na mag-isa. Sabi niya, wala naman, malayo naman sa mga kaibigan. O kaya pumupunta doon sa loob ng kung saan na hindi siya nakikita ng tao. Nakikita ng tao, gaya rin niya, tama. Yun ay may limitation, katangian. Pero ang pinagtataguan ng isang nilalang ay isang tagapaglikha o tagapagkaloob ng ng sami o kaya yung pangita na yon. So, or kung halimbawa sabihin natin nasa Muslim country ako, no? Pagbalik ko doon sa amin dahil bihira ang Muslim, no? Bihira ang Muslim doon. Siguro pwede, exempted na siguro ako doon na kung minsan. O example, may nakikita kasi ako kung nasa Manila, is particularly doon sa atin, sorry sa mga babae, no? Sa taas pa ng eroplano, kasi may nakita mismo ako nakita ako. Tinanggal itong ang tawag dito? Hijab. Tinanggal. Sabi ko, ano kaya ito? Tapos, akala ko Thailandi o kaya, kasi kahawig din natin, no? Tapos, nagtawanan silang dalawa, tapos sabi niya, hindi tayo lang naman, no? Hindi na nakita, nandun ako sa kabilang, yung upuan na 6, no? Nandun ako sa B, nandito sila sa F siguro.
Yun. Tinitingnan ko lang ganyan. Accidentally, tumingin din sa akin. Sabi na baka Pinoy yun. Sa Pinoy yun. Sabi niya baka Kristiyano din yan. Walang pakialam yan. Walang pakialam. See? Ayan. Yan. Actually, yan nangyayari yan. Actually. Or yung mga relatives. Mismo relatives ko, no? Nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Nakikita sa FB, Masya Allah. Full sunnah, yung sa tawagin natin, full sunnah, no? Full sunnah, yung nakikita, yung, hindi naman gumagamit ng niqab, hindi. Yung ano. Tapos, nang dumating sa Manila, nakita ko naman sa FB, Masya Allah, nakatakin pa. Nang dumating sa Zamboanga, sabi ko, ang ganda ng hugis ng iyong katawan. Ayun, nagalit, nawala akong pasalubong. Ibig sabihin nun, yung because of our ignorance, no? O kaya dahil siguro sa kakulangan ng kaalaman, o kaya paniniwala na kailangan pa baguhin at palakasin, iyon, akala nila ay hindi yun alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa paniniwalaan dapat ng isang tao ay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit saan man siya naroroon, pabulong man, o kaya nasa kanyang intention lang, hindi pa nilalabas niya, ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng iyon. Kagaya rin ng tasbih, yung kung saan pagdarasal sa pagtasbih, hindi na kailangan na palakasin, subhanallah, o kaya Allahu Akbar, hindi na. Kahit yung isipan lang natin ang gumagalaw, pwede na yun, at yun alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa pagtasbih, hindi na kahit wala ka ng anong tawag doon? Rosary, no? Kahit wala ka ng rosary, pwede rin yun. Kahit bahala na ang malaikat o kaya ang Diyos ang ang bumilang, kahit nakaabot ka ng 1 million, 1 billion, mas okay pa yun. Kasi ang kailangan natin ay sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, dapat hindi mawawala, hindi mapuputol ang ating connection o kaya ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang kasama sa dapat paniwalaan ng isang nilalang, ang isang nanampalataya. Wala yakhluqul khalqa, wala yahibul hayat, walang pwedeng makapagbigay, takapagkaloob ng buhay, illa al-hayyul qayyum, kundi yung buhay na walang hanggan. At yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang maut ay wala sa atin. Ang sami' al-basir, ang basir ay nakakarinig. Sami' nakakakita. Pero sami' nakakarinig, ang basir ay nakakikita. Nakakarinig. Ngayon, may nagtanong, sabi niya, Ustads, paano ba natin paniniwalaan ang isang bagay na hindi natin makikita? Paano natin masasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkakaroon ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi natin makikita? Tanungin ko na kayo, no? Kayo ang tatanungin ko ngayon. Paano magkakaroon ng Allah subhanahu wa ta'ala o may kapal kung hindi mo naman makikita? Ano ang sagot ninyo? Mapifeel. Noong maliliit po kami shade na, kahit na Christian pa kami, pag merong mga things na hindi namin masosolve, sasabihin namin, bahala na, tapos we sleep. So, we know that there's somebody. Bahala na. Na-explain natin kapon, dalilul fitri yun. Kahit ano man gawin mo, kahit gaano ka man kasama, magbabalik at magbabalik pa rin sa Allah SWT. Dalilul fitri yun, no? Pero yung isang katanungan na, natanong kasi ako doon sa atin, sabi na, Ustaz, sinasabi ninyo, ang Diyos ay hindi nakikita. Kasi mayroon mang paniniwala na, makikita ang Diyos, di ba? Nasabi natin yun. Paano mo pa paniwalaan ang isang bagay na hindi mo makikita?
Ano ang dapat answer natin? Ano kaya? Naniniwala ba kayo itong may kuryente? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ha? Ilaw, no? Anong paniwala natin dito? Mayroong kuryente? Wala. Nakita natin ang kuryente? Wala. Ha? Nasa paniniwala po. Nakita natin dahil may produkto, di ba? The product of the existence of kuryente is dito. Nandito ang light, nandito ang power, di ba? Kuryente yun. Naniniwala tayo. Di ba? Ano kaya ang product ng kapangyarihan ng hindi nakikita natin? Ha? Ano ha? Ayun, asan? Dahil mayroong katanungan na paano natin paniwalaan ng isang bagay na hindi nakikita, ang binigay ko sa kanyang dahil professional kasi hindi naman engineer pero professional nagtatrabaho. Sabi ko, do you believe sa electricity? Sabi niya, yes. Bakit ka naniniwala? Dahil nakikita ako, sabi niya, may product na ilaw. Kung minsan pag mo ng ito nga or ito, iano mo sa saksak mo sa kuwan, ayun, aandar ng lahat, di ba? So may produkto. So dahil diyan naniwala tayo na mayroong kuryente. So ano kaya yung ano naman kaya ang produkto ng isang may makapangyarihang na nagbibigay ng lahat? Sabi ng kapatid na ano daw? Ano 'yan? Tao, no? Produkto ng may makapangyarihang tagapagkaloob ay isang tao. O gawin natin, naniniwala ba kayo na yung hangin? Okay. Yung hangin, ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari sa hangin sa atin, no? Kung ilalagay o kaya darating ang hangin sa isang lugar kung saan nakapokus lang ang hangin sa isang lugar. Halimbawa, sa Zamboanga, Las Amahulawag sana. Doon saan kaya? O sa isang lugar na yung limited space, tapos doon mapopokus ang hangin at malakas. Ano ang mangyayari? Ha? Masisira. You can expect, damages, no? At saka pwede tayo nangyari nga, itong kamakailan lang doon sa Zamboanga, mayroon namatay na 4 at natangay pa ng Agos doon sa Ayala. Dahil sa lakas ng ulan at saka hangin. Ano kaya yung nagbigay na nandoon sa sangkalibutan? Siya ang lumikha sa lahat. Ano kaya kung ilalagay, ipopokus natin sa nagbilib tayo o naniwala tayo na ang hangin na yon ay existing, no? Pagkakaroon ng hangin. Paano kayo yung nagbigay ng hangin na yon? So sabihin niya, tama din, no? Tama din sabihin niya. Sabi ko, huwag ka na maniwala doon. Sabihin natin, maniniwala ka ba sa pagkakaroon ng Adam at saka Eve? Do you believe the existence of Adam and Eve? Di ba? Maniwala kayo? Bakit ka naniwala? Hindi man natin nakita. Ha? Okay, sa lalong madaling salita, itong paniniwala na nakikita o kaya naririnig, isang bagay na kung saan magdudulot sa atin ng halimbawa yung matibay na paniniwala at magbibigay sa atin ng isang bagay na kung saan paniwalaan natin ang existence o kaya pagkaroon ng isang bagay na yan. Kagaya ng halimbawa, ang existence ng Allah subhanahu wa ta'ala ay, ang gusto kong sabihin ganito yun, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang katangian na as-sami',
wal basir, nakakarinig at nakakikita. Pero makikita natin siya o hindi? Hindi. Kabilang yun sa paniniwalaan dapat ng isang tao ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin nakikita dahil kung makikita natin siya ay magdudulot yun pa yun ng kapahamakan sa atin. Gaya ng hangin kanina, kung ilalagay lang sa limited space, ano kayang mangyari? Halimbawa nangyari ang malakas na typhoon sa isang lugar, pero sa ibang lugar wala. Hindi yung kasali, pero ang isang lumikha ng sangkalibutan ay ano kayang mangyari kung makikita pa natin yun, di mo na magiging marahil ang lahat, ang destruction ay mas malalang o kamalala pa doon. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi natin nakikita. Sabi niya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin maaabot ng paningin, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakita sa ating lahat. Iyan ay 4 at saka 5 katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala kasali sa paniniwala ng kaisa-isahang Diyos at kaisa-isang Allah subhanahu wa ta'ala, walang kasali at walang kasama sa kanyang kapangyarihan. Ang pang-6 ay al-qidam. Ibig sabihin ng al-qidam, yani al-qadim, yani ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nauna, walang lumikha nauna sa kanya. Siya ang nauna, siya ang nagbigay ng lahat. Qadim siya, ang ibig sabihin ng qadim, yani luma, no? Ang kanyang pagkaluma, walang nauna sa kanya. Kasi kung sabihin natin, kagaya ng sinabi natin kanina, ang kanyang katangian ay hindi naiiba sa kanyang kakanyahan. Yani, the essence and the attributes of Allah is one. It is not separated. We cannot say that His attribute is being created and it is separated, but we can say that this is the attribute of Allah. Hindi yung pwede. Dahil kung sabihin natin, before this certain attributes was created, anong nangyari sa Allah? Anong mangyari? Kung halimbawa, ang attributes na, halimbawa, hayat, al-hayatu, yani buhay, no? Buhay. Attributes yun, attributes, o kaya katangian yun. Kung sabihin natin, bakit niya nilikha ang katangian, ang hayat na yun, buhay na yun? Kailangan ba niya para makumpleto ang kanyang buhay o hindi? Yan ang paniniwala na sinabi ko sa inyo kanina, mayroong paniniwala al-musabbaha, yani, or asaira. Yan ang pinagmulan ng paniniwala ng ibang mazhab o kaya ibang grupo kung saan makikita daw ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay, makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala. At walang yung pinagkaibahan sa paniniwala ng, I'm sorry to say, sa paniniwala ng Kristiyano, makikita ang Diyos. Diba? Dahil walang taong maniniwala kung makikita mo bang Diyos, hindi yung Diyos dahil nakikita mo. Pwede mong sabihin, pwede mo rin i-drawing. So may limitation siya. And this is only the attributes of certain things na may limitation siya. Gaya ng mano siya o kaya gaya ng tao, gaya natin. So, kabilang sa paniniwala natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kadim at kadim siya pero walang nauna sa kanya. Walang dalawang kadim na sabihin natin may paniniwalang iba ring paniniwala na ta'addudul qudama, yung marami ang kadim. Kasi ang kadim na zat ng Allah, yung essence ng Allah iba at saka yung yung qadir na kung saan tawagin natin as-sifat.
iba din yun. So sabi niya, pwede natin sabihin ang kadim, ang hayatu kadim, ang hayyun kadim din. So may dalawang kadim. Sino kaya kanila ang number 1 at number 2? First class at second class. So hindi yun pwede. Kaya sa paniniwala ng Quran, sa konsepto ng Quran, na ang katangian ng Allah ay hindi na iba sa kanyang kakanyahan, o kaya essence of God is not separated with the attributes of Allah, of God. Yan ay kasali sa paniniwalaan ng bawat nilalang, at yun kasama sa konsepto ng Islam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlo, ang last siguro, sana maubos natin ngayon, at tauhidul af'ali, o kaya tauhidul af'ali, kung saan yun ay ang lahat ng nailikha ngayon sa sangkalibutan kasama na ang tao ay nauugnay yun sa tauhid al-af'ali. Yani paniniwala na ang halimbawa itong al-khalqu, the creator, yan ay tauhidul af'ali ang pagtawag diyan. Ar-razzaq, yung nagbibigay ng mga biyaya, ang pagtawag yan ay tauhidul af'ali. Kasi pertaining to creation yan, creator. Razzaq wal ihya, yung pagbigay ng buhay ay kasali sa tauhidul af'ali. Yani ang lahat ng gumawa ng yan, o kaya al-imatatu, yung pagkamatay, ang lahat ng yan ay kasali sa tauhidul af'ali. Paniniwala na ang isang yan ay kagagawan ng isang makapangyarihang Diyos. Ang pagtawag doon ay tauhidul af'ali. Ang last, o kaya siguro inshallah 10 minutes gawin natin inshallah, kasi bukas ibang topic na ang i-explain natin. Tauhidul af'ali, yung pagkamatay ng, kung minsan inihahambing ang pagkamatay, al-imata, kung minsan hinahambing sa tao, halimbawa, mayroon bang namamatay na yung criminal at saka yung victims at saka yung criminal, kahit itong nilikha sa ating sangkalibutan, ang lahat ng yan ay kasali, o kaya dapat paniwalaan natin na yan ay hindi labas, o hindi siya nakalabas sa yung sistema na kanunil musabbabat. Yani ang lahat ng ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang makhlukat, ba'duha sababan li ba'dil akhar, gaya ng halimbawa itong lupa, itong langit, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, may dahilan at saka may layunin. Yung ulan nangyari, o kaya nagkaroon ng ulan dahil may sabab, o kaya may mga dahilan. Ibig sabihin doon, ang paggawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng yan ay hindi lumabas sa kanunul illiyah, yani yung sistema na kung saan ginawa ng ang isang tao na dahilan ng pagkamatay ng isang tao. O kaya yung pagkabuhay ng isang tao ay dahilan din sa pagginawa ng ibang tao. Ang lahat ng yan ay kasali, o kaya kasama sa tauhidul af'ali. Yani sabi ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, aballahu ayyuzzi al-asya illa bi asbabiha. Yani hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi gumagawa ng isang bagay labag sa kanunul illiyah. Yani kung lumabas siya sa sistema ng yung sabab wal musabbabat. Yani
ibig sabihin doon, kung meron gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang bagay, ay hindi yun lalabas sa kanyang kanunul aliyah. So, ginawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang pag-uusapan sa imata wal ihya, or halimbawa, isang taong pumunta sa mustaspa. Anong mustaspa? Hospital at malubha ang kanyang kalagayan. Nang dumating sa ospital, ginamot at nabuhay. Sabi niya, kung hindi, tingnan mo, kung hindi kami nakapunta sa ospital, ay, hindi mabubuhay itong anak ko o kaya itong bata na ito. Sa mga taong mangmang, ay nagsasabi ng ganon. Actually, mayroong nagsasabi na, sabi niya, ang pag-inom ng gamot, ang pag-inom ng gamot, mayroong yan mga grupo nagsasabi, ay shirik o kaya magiging partner yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, labag yun sa ilmo o kaya kakayanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi ka magdasal lang? Magdasal ka, ya Allah, buhayin mo itong anak ko. Pagalingin mo itong may sakit. Iyon ay hindi niya alam. Ang lahat ng nangyayari dito sa kaon, sa universe, ay hindi labas sa kanunul aliyah o kaya yung sistema ng kung nangyari iyon dahil may layunin. So, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa sa mga parte o kaya bahagi ng ilmo at kapangyarihan ng Diyos ay ginawa niya ang dahilan yung pag-inom ng gamot ay magiging ikakabuti ng isang tao kaya pasyente. O kaya dahil pagdating ko roon papatayin na sa ng isang tao, dahil kilala ako ng na yon, ng gustong pumatay, nasave ko ang life ng iba. So, dahilan doon, sabi niya, sirik yun dahil huwag kang magsabi dahil kay Ustad, hindi ako namatay. Hindi. Dahilan sa nagiging sabab o kaya dahilan ako ng kanyang pagkabuhay. Hindi yun sirik o kaya hindi yun bilang sabihin natin, mayroon bang makapangyarihan maliban sa Allah? Hindi. Hindi yung kapangyarihan. Sabab yun o kaya dahilan kung saan hindi labas sa kanunul aliyah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iyon ay ang sinasabi natin, tauhidul ibadah. Ang pagpunta sa, halimbawa sa cemetery, gaya ng sinabi ko kahapon, kasali ba yun sa halimbawa sabihin natin, shirik o kaya maging may kapartner ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sabi niya, bakit ka maghihingi ng dua o kaya pagdarasal, yung dasal, doon sa cemetery? Bakit doon ka na lang sa bahay, maghingi ka sa Diyos? O kaya kung nagpupunta tayo sa paghaji, sa Kaabatullah, hindi daw pwede tayo, kabbala, yung to kiss the yung black stone. Halikan yung black stone na yon. Dahil bakit ka maghalik doon sa sa bato yun, bakit halik ka mag-sirik yun? Sabi ng tauhidul ibadah, hindi yung kasali doon. Dahil sabi niya, ang pagsamba dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala lang. Hindi yung pagsamba ang ganon. Yun ay dahil bilang respeto sa isang bagay na kung saan nandoon ang power ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandoon ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng iyon ay kasali sa tauhidul ibadah at iyon ay hindi labag sa pagsamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng sinabi ng Diyos, وَقَدَى رَبُّكَ إِلَّا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Wajib o kaya obligatory sa ating lahat, kung magsamba tayo ay iisa lang ang sambahin natin, iyon ang Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi pwedeng
sambahin natin, pagtuunan, pag-ukulan ng pagsamba, yung nilalang kagaya natin na yun ay syirik o kaya magiging labas sa tauhid o kaya paniniwala na ang makapangyarihan ay iisa lamang. Dito nagtatapos ang lecture natin sa tauhid. Tauhidul ibada, tauhidul af'al, at tauhidul sifat, at tauhidul adhat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Salawat.